Di ba mga scam lang yun? Digital money siya, pero hindi pa siya accredited. Parang stocks yun, di ba? Naririnig ko na siya madalas, though I don't think it's real kasi digital currency daw siya. So, hindi ko sure if makakabili ka ng anything tangible using it. Hindi madali yun, di ba? Hindi na po bago sa ating mga Pinoy ang cryptocurrency. Katunayan, una nating narinig yung Bitcoin noong 2017. Naging popular po ito, lalo na sa mga naghahanap ng mapagkakakitaan. Kaya lang, parang ang nangyari, naging negative to sa iba. Gawa nung nagamit to sa scam. Sus Mariano Kaindo. At alam nyo ba, pati ang katunying nyo, naloko na! Aming nakapanayam ni Kumbatsierong Jerry ang isang Pinoy na marketing director at co-founder ng isang cryptocurrency, ang Polks o Polylastic. Mula sa Florida. Sa Florida. Itong si Mr. VJ Ibones. Naku, tama kaya yung pronunciation natin. VJ Ibones. Marunong pa bang magtagalog yan? Baka mahirapan tayo dyan, Kumbatsero, ha? Well, let's try. Okay. Let's try if we can still understand Filipino. Okay. Okay, you talk to him. Medyo kinabahan kami ng konti. Pero naiintindihan mo naman na VJ ang Filipino until now, no? Yes, so originally I grew up in Mindanao, but my mom is from Tangdang Sora, Quezon City. So growing up, I was able to learn and understand her language, even though when I was young, I spoke Bisaya, but now I mainly just speak English. So, alam mo Kumbatsero, siya ang co-founder ng Polylastic. So ang pinakatrabaho nitong Polylastic parang tagabantay kayo ng crypto trading din mismo, ano? Ng indexing. Yes, just as recently we launched Polylastic just 2 days ago on Monday here in the US. We actually got a direct listing on KuCoin, which is a pretty premier exchange. And on day 2, we went as far as being 200 times our original pricing. And that volume trade got us all the way up to the top 5 on volume for 24 hours. And we were even able to defeat the likes of giants like Dogecoin, XRP, and Cardano. Luckily, we entered our project at the right time. Most Filipinos are still young with or don't have much information on cryptocurrency. How can we educate most Filipinos about cryptocurrency? My advice is always to make sure before you invest, do your own research. I would suggest when you find a project that you look into who the founders are, research their background and see what their current or their past experiences have been. You can always join communities on Telegram where you can communicate with other members of that project. I wouldn't be fearful in learning about crypto because, as you all know, right now crypto is evolving and is not gonna go anywhere. It's gonna be here to stay. To be fearful of something, you could miss out. This is a very great opportunity for many people, and especially Filipinos, to get involved into something that could take them further in their lives, but also be early to get involved in. Sa sinasabi mo, VJ, crypto is here to stay, kaya hindi tayo, pag-aralan lang mabuti para hindi magkamali, pero kailangan matuto na yung mga Pilipino dito sa klase ng trading na ito. That's correct, sir. Always do your research before you invest, just to make sure you're safe. And if it's something is too good to be true, especially when someone is the one that's messaging you, please always be wary that it's a possible scam, because I know that tends to happen a lot in this space. So always make sure you double check and verify that
all the information that's being told to you is true. Yung mga beginners. Is it the best time to buy now or to invest now, VJ? I would always say, you know, right now it's a good time because you want to always buy when the market's dipping. You never want to buy when it's at the top. So as it's, you know, this is a good opportunity to get some good value out of your money, because I do believe that, you know, the price of crypto is still going to keep going up. I would love to see other Filipinos get the same opportunity as I did, because it can be very life-changing. And I want to see more people like Filipinos all around the world also stake their claim in the game. Kailan mo nakuha yung first $1 million mo? Mukhang milyonaryo yung forma mo eh. Ilang taong gulang ka when you got your first $1 million? Honestly, not that long ago. It was fairly recent, to be honest. May nagtatanong lang dito si former Trade Secretary Peter Fabula, and he is now serving as a board of governors ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano? Ang tanong niya sa iyo, VJ, ay ganito: how much is your net worth now? I don't want to say live because, as you know, it makes you an easy target. When I come back to the Philippines, you know how it goes. All of a sudden, you have all these different relatives telling you that. Totoo yan. All I can say is I did well for myself. VJ, thank you so much for taking our request. Thank you, VJ. Talaga namang nakakamangha at nakaka-proud na isang Pinoy ang isa sa mastermind ng Polylastic o Polks cryptocurrency. Oh, mga ka-tunin, alam na natin hindi ito scam itong crypto trading. Ngayon naman, gusto kong matutunan ninyo ang natutunan ko rin. Yun, parang eksperto na rin. Gusto kong makarinig kayo mula sa isang tunay na kapitbahay. Sabi nga, pagka ang kapitbahay mo ay tunay na kapitbahay, ipagmamalasakit ka. Kaya ayaw niyang siya lang ay yumayaman eh. Gusto ko idamay eh. Isa po siya sa mga, sabihin nating naka-impluensya sa akin kung bakit ako'y naloko rin dito po sa cryptocurrency. Kilala po siya sa kanyang Tito Vlogs. Makikita niyo po siya sa kanyang sikat na YouTube channel, Tito Vlogs. Ang akin pong kinikilalang crypto guru, expert, si Kuya Gilbert Lazaro. Kuya Gilbert, maraming salamat at pinaunlakan mo itong napakalayo ng imbitasyon natin. Muntik pa matraffic eh. Una-una, bago kita tanungin tungkol dun sa paano ba magsimula, gusto ko lang malaman, ano ba status ng crypto trading ngayon dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, Ateneo, yung crypto trading, medyo nagkakaroon na ng traction. Compared noong 2017, naiilan lang talaga yung marunong. So, unti-unti natutunan ng mga Filipinos, nagiging aware sila na meron palang bagong asset class na pwedeng pag-invest aside from stock market. Yes. Pero para sa akin, medyo kulang pa. So, maliit pa rin yung sumasampay. So, kailangan pang itulak para mas dumami pa yung nakakaalam. Hindi siya pang mayaman lang. Hindi siya pang mayaman. Yun ang maganda sa crypto. Mabuti sinabi mo yun, Kasi medyo intimidating eh. Kapag ka gusto pumasok, parang siguro kailangan dito meron kang daan-daan libo para makapagsimula. Ganun nga ba? Hindi ganun eh. Hindi ganun. Ang maganda sa crypto, meron kang maliit na halaga, sabihin natin 5,000. Yun lang ang kaya mo. Diba? Yun ang meron kang extra. Pwede ka na magsimula dito sa Pilipinas. Dahil dito sa Pilipinas, meron tayong mga platform na na regulated yan ng BSP, like Coins.ph, yung PDAX, yan yung mga ilan. 16 yan, Google na 16 yung platforms na ano yan, na under BSP, may pinapatsagan ng BSP. Kaya
kahit pa paano, no, pagka ilalagak mo yung pera mo, kahit pa paano, meron kang confidence na medyo yung scam side ng crypto, medyo maiiwasan dahil merong regulatory body na nagbabantay. Yung pera natin, pwede bang diretsong ipasok doon sa mga platforms na to? So parang may Gcash ka, mag-deposit ka ng fiat mo, yung cash mo, either sa bangko, sa 7-Eleven, sa pawn shop, diba? Tapos lalagay mo doon sa platform, and then pag meron ka na doon, pwede mo na siya i-convert to cryptocurrency. Ang laging itinatanong sa atin dito hindi ba mawawala yung pera mo agad-agad? Ano ba, pinasok mo doon, baka merong magkaroon ng glitch. Tingin mo, wala na yung pera mo. Just like any other platform, syempre hindi mo maiiwan. Wala namang, sabi ko nga, wala namang 100% na secure, di ba? Pero, kung magkakaroon ba ng ganun, dahil nga ito ay kahit pa paano ay nandun sa under the watch ng BSP, meron kang kahit pa paano masasandala, no? Ba't nawala yung pera ko? Meron kang magsasabihan. When it comes to security naman, may mga instances, no, kasi nahahack yan kasi nasa internet Pero ang kagandahan dito, binabalik nila. Kumbaga may mga insurance sila. Ganun? So halimbawa sa Binance, may magka-problema sila, meron naman akong katibayan na may pera akong ganun. Doon, so sorry nila. Dahil may insurance sila. Ano pagkakaiba ng crypto trading sa stock market? Nagsimula ako sa 13 years ago sa stock market. Then, pagdating na 2017, narinig ko nga itong cryptocurrency. Ang pagkakaiba, sa stock market kasi, kapag meron kang, pag bumibili ka ng shares of stock ng isang company, meron kang ownership doon sa company. Yes. Halimbawa, San Miguel Corporation, bumili ako doon, o party na ako ng shareholder na. Yes, dito sa cryptocurrency, dalawa lang naman ang klase ng cryptocurrency. Isang Bitcoin at saka isang altcoin, yung Bitcoin. So, parang you can compare it sa gold, no, na minimina kasi minamay niya sa internet yung computing power, minimina mo siya. Ngayon, yung mga altcoins, ito yung comparable. Pwede i-compare siguro natin doon sa mga stocks. Kasi altcoins, ito, kinopya niya yung DNA ng Bitcoin, yung blockchain technology ng Bitcoin. Pero siya, mga companies na tayo, mga startup companies to, na may sinosolve silang real-world problem. Pag mag-i-invest ka sa kanila, bibili ka ng coin nila Bibili ka ng coin. So, isang kaibahan, pag bumili ka ng coin nila, hindi ibig sabihin may ari ka. Not unlike sa stocks, may ari ka pag bumili ka ng shares. Ito, hindi. Yun yung isang pagkakaiba. Pangalawa, when it comes to trading, decentralized kasi ito Sa stock market, kailangan mong, para makapag-open ka para makapag-trade sa stock market, you have to go to a broker. May broker pa. Diba? Dito, wala na. Diretso ka Diretso ka? Oo, diretso ka. Ako, feeling ko wala kailangan yung broker na yan. Hindi kailangan mag-ahente. Ang lagi natin pinapayo doon sa channel natin. Sa Tito Vlogs. Sa Tito Vlogs. Kailangan i-aralin mo na. Dalawang L yan You have to learn it. Para makapag-umpisa ka, para tumagal ka, you have to love it. Pinakamabilis, pwedeng sa Binance, may cellphone ka, para ka lang nag-download ng Facebook Yes. Sa Facebook app, magre-register ka, ay yung email address mo, pipila pa ka mga ilan, tapos natin na. Kasi, para ikaw talaga yon, merong mga ID na, government ID, para masiguro na totoong tao yung katras sa kanila. Pagka nandun ka na meron ka na ng app, napondohan mo na siya, so ang pinaka-common naman, siyempre bibili ka ng unang mong coin. As you go along dun sa proseso na yun, unti-unti ka nang malilid dun sa pag-aaral unti-unti. Hindi kailangan kabisado mo na 100% yung pasikot-sikot niya ng crypto bago subukan. No? May alam ka na ng konti, subok ng konti, taya ng konti, di ba? Para makapagsimula lang, kasi pag tumatagal na,
mas nagiging confident ka doon sa trading, pwede ka mag-depend ngayon. Pagka lalabas ka naman, may mga exit din eh, na pwede mong gamitin. So pag binenta mo na yung coin mo, magiging pwede mo na siya i-convert ngayon sa fiat. So from your fiat, dun sa Binance mismo na application, pwede mo ngayon ibenta ipapasok ngayon yun sa bank account mo. Through P2P, yung peer-to-peer na tinatawag, either sa bank account mo or may GCash ka, no? Napakadali lang pakinggan, pero hindi pwedeng umasa ka na puro panalo. Tama. Baka sabihin mo, si Kuya Gilbert, saka si Kato puro panalo yan. Huwag kayong mag-isip na gano'n dahil ang dami mo ng talo. Kanina pa natin naririnig yung salitang betting, kaya sugal ba to? Even yung stock market, doon nagsisimula tayo. Marami nang di-discourage sa atin. Sasabihin, huwag ka dyan. Sugal yan, matatalo ka dyan. Crypto, ganun din. Huwag ka dyan. Sugal yan. Diba? Napaka-risky yan. Pero nung nag-isip-isip tayo, sabi ko, nagsasabi sa akin ito, hindi naman nag-stock market, hindi naman nag-crypto. Diba? Sinasabi sugal, no? Para sa akin, kasi anything na hindi mo pinag-aralan, is sugal. Even sa love life, hindi mo pinag-aralan, sugal yan. So kaya kailangan aralin. Pero definitely, hindi siya sugal. It's more of sa akin, it's more of a game or a sport na pagka natutunan mo siya, pwede kang kumita. Life-changing. Yes. Diba? Dito kasi sa stock or sa crypto, unang-una dapat kilala mo yung sarili mo. No? Kasi pagka hindi mo kilala yung sarili mo, dahil nga ito ay risky and volatile, malikot eh. Diba? Pwede kikita ka ng 50% isang araw, kinabukasan, bibigyan ng 30%. Diba? So, yung swing niya, masyadong nakakahilo yan. Pag hindi mo kilala yung sarili mo, madadala ka nga ng emosyon. Ano talaga yung capability ko? Diba? Ano yung kaya ko? Kasi, lagi ko sinasabi, ang pinakakalaban natin dito sa crypto, hindi yung kapwa trader natin, kung hindi yung sarili mo. Dapat meron kang self-control, ano? Gusto kong pala magpasalamat sa iyo dahil nung ipinakilala mo sa akin to, nagtatanungan lang tayo sa text eh. Nag-i-enjoy ako eh. Sa totoo lang, yung pang tama ka dun sa binabagit mo kanina na pag nagising ka ng madaling araw, nahablot mo yung cellphone mo, mawawala yung antok mo. Kumbaga, nag-i-enjoy ako, medyo napupuyak nga ako minsan. Ano ba tip mo sa amin niya para huwag ma-addict naman? Ako, ang ginagawa ko kasi, may strategy na tayo eh, no? Bago tayo pumasok sa isang trade, may strategy na tayo doon. So, pati yung paglabas, alam na natin sa tayo lalabas. So, pagka hindi ko kaya yung trade nung oras na yon, kasi 24/7 eh. Oo nga eh. Walang closing. Titignan mo, isang binanggit ko kanina, bigger picture, titignan mo lang, bibili ka, tapos matutulog ka. So, hindi mo kailangan tignan, minuto. Tip ko naman sa inyo, pagka pinalakihan na kayo ng mata ng asawa nyo, bitawan nyo na cellphone nyo. Tama. Ayan, ano bang coin ng magandang pag-practice ha? Gusto nyo ba yung sasampulan nyo o kayo yung masasampulan? Lagi ko sinasabi, kung mag-uumpisa, you start small, pero doon ka sa medyo hindi masyadong magalaw. You go with Bitcoin, you go with Ethereum, you go with Cardano, or yung Binance Coin. Ito yung mga big caps eh, no? malalaking na doon sa space na yan, sa cryptocurrency. So, kung bibili ka, gagalaw siya, pero hindi siya masyadong malalaglag pag nagkakabusan. Hindi katulad ng mga maliliit, kasi yung mga maliliit na coins, malaki nga yung upside mo, kaso kung hindi ka pa sanay, baka malula ka. Pinapahid ko sa mga misis na yung mga mister nila loko-loko na sa crypto. Ganito po mga misis, ano? Pagka naloloko na si mister sa crypto, hayaan nyo lang. Basta humingi kayo ng balato. mentor ko, idol natin. Thank you. Salamat po. Panoorin po ninyo lagi ang Tito Vlogs. Araw-araw yan. Type nyo lang, Tito Vlogs. Nandun na siya. Dami niya followers, kasama na agad. Thank you. O paano mga ka-tune in?
Naiintindihan nyo na ba yung crypto trading dito sa Pilipinas? Naniniwala ka na? Hindi pa rin? Ang bihirang patis. Sige. Ang susunod nating makakapanayam, ewan ko kung hindi ka pa rin maniniwala, ang susunod nating makakapanayam ay isa sa mga napayaman ng cryptocurrency. Alam niyo ba, siya ay isang dating rapper. Rapper dyan sa lalawigan ng Antique. Ngayon, crypto trader na. At nung araw, nahatak pa yung kanyang kotse. Alam niyo ba, ngayon, this sports car na. At yung mga kinita niyang milyon-milyon dahil sa crypto trading. Paano? Papakilala ko na sa inyo. Let's all welcome Mr. Stephen Garion. Yan. Higa, partner. Partner, thank you ha. Maraming salamat. Ito si Stephen, mas kilala ko siya sa tawag na Bugs. Oo, mas kilala. Sige, para nang magkaroon kami ng idea, bago ka ba napasok dito sa crypto trading, ano ba yung hanap buhay mo, partner? Way back nung bago ako pumunta ng Maynila, Antique, lumuwas ka. Ilan taon ka nun? 18 years old. 18 years. Yung unang napasok ko po doon na nakapagbabago ng buhay ko is yung Pinoy invention siya na energy saver gadgets. So, okay naman. Halos na nakaraos-raos sa buhay. Kaso, dahil nga business siya, may darating talaga yung pinaka-down trend. May naipon ako konti. Yung inipon ko, sabi ko, mukhang hindi yata matutupad yung prinsipyo ko sa buhay ko na ayokong maging empleyado. Hanggang nabalitaan ko that time na maraming yung mayaman naman sa Uber, tsaka Grab that time. Kaso huli na pala ako. Nangyari na yung issue about Grab and Uber na yung mga sa prangkisa. Doon na, naranasan ko ulit na Pagsakulit. kung ano na gagawin ko kasi unuhulugan ko yung sasakyan. Ano nangyari doon sa dalawang Yung sasakyan? Avanza po na balik ko po sa nahatak ko yata na. Opo. Tapos yung nagstay po sa akin yung Mirage. Sumakto naman nung downtrend ko na that time, meron nag-offer sa akin, kaibigan ko rin, nasa Australia siya that time, sabi niya may pupunta sa Manila na kakausapin ka about to sa stock market ngayon yung sinabi kasi hindi pa naman namin kilala yung crypto that time. Nung na-meet ko na siya, ang ino-offer niya sa akin, multi-level marketing na involved sa crypto. And wala din akong idea about cryptocurrency. Habang pinag-aaralan ko siya, nakikita ko yung kagandahan ng crypto. At nagre-research na rin ako about Bitcoin, about ano. Nakita ko marami ang nabago ang buhay. Nung panahon na yon, mga 2017. Opo. Ano to naririnig ko na rin tungkol sa Bitcoin, pero ang mas malakas ang boses, ika nga, yung nagsasabing scam lang yan. Opo. Di ba? Dahil nga sa kumukuha yung iba kasi kumukuha ng pera sa ibang tao, tapos sila yung magte-trade, ganun ba? Kasi meron mga tao kasi na nagsasabi na invest ka sa akin, tapos ako yung magte-trade para sa'yo, kikita ka. Ikaw, nung pumasok ka na dito sa crypto trading, ano-ano yung mga ginawa mo para matutunan mo to? Kumbaga makabisado mo to? More on research po ako. Ang ginagawa ko that time, kasi gusto ko nga, kasi ito na yung nakikita kong posibleng magpabago sa buhay ko. Ang ginawa ko, nagtatanong ako dun sa may alam. Parang humahanap ako ng mentor na sabi ko, kasi mahilig din ako mag-research sa mga buhay ng mga naging successful eh. Sino tong pinaka-mentor na na-discover mo? Marami po akong naging mentor from Malaysia, mga iba't ibang lahi. Kasi nung yun yan, na-involve ako sa multi-level marketing, nagsimula na nakapunta ako sa iba't ibang bansa. So marami ako na-meet ng mga magagaling sa crypto. Last December lang. Kumita ako sa Bitcoin kasi may 5 Bitcoins ako na nabili ko siya range ng 300 to 700,000 pesos. So, maliit siya. Nung December, nag 2.3 to 0.4 po siya eh. So, nung binenta ko po kasi
based sa prediction ko, posibleng bumaba na. Kung hindi lang dahil kay Elon Musk. So, ang nangyari, nabenta ko siya. Even tumaas siya, masaya ako kasi sa halos times 10 po yung pera na pinuhunan ko po So sa tuwa ko that time, bumili ako ng Fortuner. Full payment siya. Na-fulfill ko yung kagustuhan ko, yung goal ko. So after nun, akala ko yun na yung pinakamagandang break ko. Marami pa po. In just 2 months yung kasagsagan na bull run. Siguro mga 25 million in just 2 months po. Hindi, no? Kaya ang gaan ng loob ko sa'yo. Sipin mo, no? Opo. Pero yun, pinag-aralan yan, hindi yung gumaya ka lang sa ganito. Pinag-aralan mo, bago mo bitawan yung bago ko po bitawan. Opo. Para bumili ng isang specific coin. Coin po. Yung pag-aaralan mo muna yung kung ano yung project niya. Sabi ko nga lagi, kailangan mong alamin yung fundamental, tapos sabayan mo ng technical analysis. Kahit yung pinakasimpleng technical analysis, makikita mo po dun sa ilalim ng chart ng trading. Makikita mo po dun yung pula at green na volume po yung tawag nila. Pag mas maraming green, pataas po yun. Pag nagpumupula na siya, babagsak na po yun. Yun ang pinaka-basic po Ano yung naging challenging dito sa iyo? Yung umpisa ka nung crypto trade? One part is, syempre, meron talagang hindi naniniwala. Medyo papatuan ka negative. Meron sa side ng relatives, sa mga kaibigan. Sabi ko, alam ko yung ginagawa ko. And dumarating din minsan sa point ng life ko na hindi naman puro up, down. Meron din down. May talo din po. Naranasan ko siguro way back, siguro mga 3 weeks to 1 month ago. Meron din akong coin na binili na nagsadsad siya. 2 coin sumabay. 2 million mahigit nawala. Hindi to quick rich program na kapag crypto ka na, mayayaman ka kahit gaano kalaki yung puhunan mo. Kung walang dedication sa sarili mo na pag-aralan yung kung anong pinasok mo, kahit sa aspects sa lahat ng bagay, saka dapat aalamin para sa negosyo lang. Talaga napaka-importante yung sinasabi mo na hindi siya overnight. Opo. At hindi pwedeng gumaya-gaya ka na dito siya na hindi. Kailangan mo siyang talaga paglaanan ng panahon. Para lang dun sa mga hindi pa siguro sumusubok. Opo. Tapos yung iba naman ay nakapasok na pero hindi alam kung saan ba sila makakarating. Gusto namin sabihin natin ma-inspire sila. Ano lang mga napundar mo mula dito sa crypto trading mo? Buti na lang inalam ko tong crypto kasi priority ko is mother. So, ang pangarap ko lang dati is na natupad ko sa kanya. So, nabilhan ko siya ng bahay. Naghanap sila ng bahay. Isipin niyo po, dahil nga sa meron na akong kahit papano is may fund na. Isipin niyo po, gabing-gabi nung minessage sa akin na meron siya nakitang bahay, is tinakbo namin. Alas 10, alas 11 ng gabi yata. Tinakbo namin, kinatok namin yung may-ari ng bahay na yon. At sabi ko, delete nyo na po yung post nyo sa Facebook. Ito po yung payment. Hindi, no? Kung mapapanood nyo po ito, siya po magpapatotoo yung may-ari ng bahay po. As in just less than 1 week, na full payment po, tapos nakalipat na po kami dun sa... And yung experience mo na mahirap yun, ay nahatakan ka ng sasakyan? Opo. Medyo mabigat ako pa naman, mas sentimental po ako sa mga nabundar po Mabigat pero nakakatuwa ngayon kasi from isa na lang, naging karag-karag na nga lang po yung Mirage ko that time nakapundar po ako ngayon ng mga SUV, sedan, pero nakakatuwa, nakabili ko ako noong January ng sports car. Mustang po. Ano ba yun? Pangarap mo ba talaga? Pangarap ko po. Doon naman sa mga buzzers ng crypto trading, anong message mo sa amin? Sa mga bashers po ng crypto trading, siguro bago tayo magsalita sa kahit hindi lang naman sa crypto sa isang bagay o sa isang tao, siguro mas maganda muna pasukin muna natin kung ano talaga yung nangyayari. Kagaya po sa crypto, nagsasabi tayo ng scam pero deep inside, hindi natin naman talaga alam kung ano nangyayari sa crypto industry. But crypto itself
is hindi po talaga scam. Ikaw na mismo mag-trade sa Ikaw na sarili mismo mo. mag-trade. Hindi mo kailangan ng mataas na Hindi mo pinag-aralan. kailangan po kahit estudyante ka, kahit ano. Kasi kailangan mo lang i-adapt. Yung crypto, parang next generation siya ng currency po eh. Yung pakilala mo sa mga nanonood sa atin yung Yun. misis mo. Ito. Nabola kasi ako nito. Ay, hindi joke. Ayan. Nabola ko po. So, para hindi na makawala, papakasalan ko na. Ayun. Ayun. Alam nyo na ha. So, pagka nakita nyo si Bugs na iba kasama, patay siya sa misis niya. Sumbong nyo sa akin. Tate, thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat, salamat. Hindi na po bago sa atin ang mga success stories. At minsan, hindi nga tayo makapaniwala dahil sa natatakot tayong sumugal ng mga perang pinagpaguran ba natin. Uy, teka ha, hindi ko kayo pinipilit na mag-crypto trading ha. Narinig nyo naman yung mga eksperto, analyst, at mismo mga crypto trader. Ang natandaan ko sa sinabi nila huwag kang basta-basta papasok. Kailangan mag-research ka muna. Kagaya ko. Lalo ko na nga ako kababantay dun sa inaalagaan kong crypto assets Sana may napulot kayo sa episode natin na to ha. Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Shout out sa inyo mga ka-tune in! Thank you for watching!